Puspusa na ang mga paghahanda ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa napipintong retrofitting ng Guadalupe Bridge sa Setyembre ngayong taon. Kung ano-ano yan, alamin natin sa ulat ni Ryan Lesigas. Live, Ryan. Dayan, hindi na inisa-isa ng Department of Public Works and Highways o DPWH yung laman ng kanilang traffic management plan na isinumite sa MMDA kasunod nga sa napipintong pagpapatupad o pagsasailalim sa retrofitting ng Guadalupe Bridge. Pero sa oras daw na maaprubahan ito ng MMDA ay agad nilang sisimulan ang pagsasaayos sa tulay. Target nila itong masimulan dayan sa huling quarter ng taong ito o di naman kaya sa unang quarter ng 2025. Ngayon pa lang, humihingi na ng paumanhin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa balang may dudulot pagdating sa daloy ng trapiko sa oras na simulan na ang retrofitting sa Guadalupe Bridge. Sa Build Better More Forum, sinabi ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na tiyak mas mag-uusad pagong ang daloy ng trapiko sa EDSA sa oras na simulan na ang proyekto. Gate ni Cabral, kinakailangan ng isailalim sa retrofitting ang tulay para ihanda ito sakaling tumama ang malakas na lindol tulad ng The Big One. Sa ngayon ay nakapagsumiti na daw sila ng traffic management plan sa MMDA at inaantay na lamang nila ang approval nito. Tiniyak din ng DPWH na hindi nila sisimulan ang pagpapatibay sa tulay hanggang hindi nasisimulan ang expansion sa magkabilaang kalsada para kahit papano ay makatulong sa daloy ng trapiko. Meron na po kami nakasabit na traffic management plan sa MMDA. Medyo fine-tuning lang kasi napakahirap pong i-manage ng EDSA. As it is right now, it's already congested. Tapos kailangan pa natin ayusin yung tulay. Kailangan pa natin ayusin yung tulay. Sabi ko nga, allow us to work on Guadalupe because not on our lifetime, if an earthquake occurs, as JECA studied, that West Valley Fault is already right to emit a magnitude 7, and EDSA Guadalupe is not retrofitted or strengthened, we are in big trouble. So we're already rushing to have the traffic management plan and the expansion. Bukod dito ay minamadali na rin daw ng DPWH ang iba pang alternatibong ruta na maaaring gamitin sa oras na umpisahan na ang retrofitting sa tulay. Kaya minamadali namin yung connector ng Skyway and the connector that will connect to the Skyway so that you don't need to go through EDSA if you want to go from north to south. So yun po yung mga namin. And we're not going to touch Guadalupe as long as we don't have the approved traffic management plan. And we're working on it. Medyo challenging lang. Because of course, I think the OTR also has plan on EDSA, not only on the busway, but also on the walkway. I think the elevated walkway. Nauna nang sinabi ng MMDA na 34 na buwan na isasara ang nasabing tulay sa mga motorista na sisimulan sa Setyembre ngayong taon. Pero agad nilinaw ng MMDA na bago isara ang Guadalupe Bridge ay magtatayo muna ang Department of Public Works and Highways ng temporary bridge sa tabi lang mismo ng tulay na maaaring daanan ng mga motorista. Taong 1960 pa nang itayo ang Guadalupe Bridge. Kanina, inilatag ng DPWH ang kasalukuyang lagay ng mga proyekto nito na bahagi ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay kasabay sa pag-arangkada ng Build Better More Infrastructure Forum dito sa New Clark City, Tarlac. Sa ngayon ay tuloy-tuloy daw ang ginagawang pagsasaayos ng major highways sa Luzon, partikular na ang Daang Maharlika o ang Maharlika Highway. Kabilang naman sa mga nakalatag na proyekto nito sa Luzon ang posibilidad na pagpapahaba ng ilang mga expressway sa Luzon gaya ng TPLEX na target paabutin hanggang probinsya ng Lawag. Dagdag pa ng opisyal na sa susunod na taon, 2025, ay inaasahan ng sisimulan ang pinakamalaking single ticket project ng administrasyon na Bataan-Cavite Interlink na may habang 32.15 kilometers. Meron ding nakalatag na proyekto ang pamahalaan sa Mindanao na mga tulay gaya ng Pangil Bay Bridge at inaasahang matatapos sa Oktubre ng taong kasalukuyan. Gayon din ang 4 na kilometrong Samal Island Davao Connector Bridge na nagsimula na ang konstruksyon.
Sa Visayas naman, ilan sa mga nakalinya ang Panay Guimaras Negros Island Bridge at nasa 31% complete na, habang ang isa sa pinagmamalaki ng ahensya, ang Second San Juanico Bridge, na sumasailalim na ngayon sa feasibility study. Dayan, sa huli ay naniniwala ang DPWH na may isa sa katuparan yung pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing powerhouse ang bansa sa pamamagitan niya ng pagtatayo ng makabagong infrastruktura. Dayan. Okay, Ryan, nabanggit mo no, na yung target ay by September, yung retrofitting dyan sa Guadalupe Bridge. Nako, bare months yun. Panigurado nga mabigat ang daloy ng trapiko. So kakayanin ba na prior September ay matapos yung mga temporary bridge at yung expansion ng kalsada, Ryan? Dayan, isa nga yan dun sa tiniyak no ng DPWH at ng MMDA, kasi bago daw simulan talaga yung retrofitting doon sa Guadalupe Bridge ay unahin muna yung paglalagay ng detour sa gilid lamang ng magkabilaan ng Guada Bridge para hindi rin magkaroon ng pagbagal or masyadong pagbagal ng daloy ng trapiko, lalo pat magbe-bare months na nga sabi mo pa, at sa September nga target nila itong masimulan. At yung isa pang tinitingnan dyan, Dayan, ay yung expansion ng EDSA, magkabilaan din yan. At yung isang tinitingnan nga dyan ay yung iba pang mga proyekto na posibleng makatulong na magsisilbing alternatibong ruta. Kasi aminado ang DPWH, Dayan, na talagang mas uusad pagong yung sitwasyon sa EDSA. Dahil ngayon pa lang ay congested na ang bahagi ng EDSA dahil sa dami ng mga sasakyan na dumadaan araw-araw. Dayan. Maraming pasensya ang bibit-bitin ng ating mga motorista. Well, maraming salamat, Ryan Lesigas.